guys, good morning. Today is March 12, 2025. In Japan time now is 1:28 noon. Welcome our YouTube channel, Tommy Vlog. Ngayon po guys, medyo matagal na po akong hindi nakakapagbukas-bukas ng YouTube channel ko guys dahil sa sobra pong busy. Ngayon nabuksan ko ngayon ang YouTube channel ko ngayon. Gagawa po tayo ng video guys dahil meron po ako nakita doong comment, napakarami guys. Pero bago ko po to i-share sa inyo yung pagsagot ng tungkol po sa comment dito guys, ay gusto ko lang po kayo babatiin. Kumusta kayong lahat dyan? Ito, nandito ako sa Hokkaido, Japan. At medyo ngayon, tunaw-tunaw na ngayon ang yellow dito sa Hokkaido guys. Medyo, pag nagtunaw dito ang yellow sa Hokkaido guys, medyo malamig dito sa Hokkaido ngayon guys. Ngayon, marami po dito nakita ko na nag-comment dito guys sa mag-asawang Japanese at Pinay. Kaya ito guys, napili ko po dito ang gusto ko pong sagutin tungkol po sa nag-comment dito sa mag-asawang Japanese at Pinay. Biruin mo guys, napakatagal na po itong video guys. Tapos 1 year na po to. Sobrang na 1 year guys. Tapos ngayon ko lang po sagutin itong comment ni Mr. Edwin Peralta at saka yung comment ni Imelda Delante. Dalawa po sila guys na napili ko dito sa sobrang dami nang nag-comment guys. Kaya ngayon, gusto ko lang po sasagutin yung mga comment nila. Tapos bago ko po sagutin yung mga comment ni Mr. Edwin Peralta at saka ni Ma'am Imelda Delante, paki-subscribe naman sa YouTube channel Tommy Vlog natin ngayon at paki-like naman. Okay. Ngayon guys, uumpisahan natin yung kay Edwin Peralta. Ngayon guys, nagtanong po siya sa akin guys na pwede ba po ma'am na magpakasal ng Hapon dito sa Japan? Isa po siyang Pinoy, si Edwin Peralta, na may asawa daw siya doon sa Pilipinas. Napakahirap po yung question niya guys. Kaya ngayon sagutin natin yan guys. Hindi naman kailangan ng kasal dyan dito sa Japan guys. Ang mahalaga lang dito sa Japan guys, mag-live-in kayo tapos merong mag-i-sponsor sa'yo para magkaroon ka ng visa. Hindi kailangan yan kung magkasama kayo ng gusto mo magpakasal, magbago yung apelido mo. Hindi po yan. Ang mahalaga lang dito guys, na merong taong mag-i-sponsor sa'yo kasama mo sa bahay. Yan, tandaan nyo yan guys. Ganun yun guys. Yun ang gawin mo doon. Tapos, bago mo to gagawin to guys na makipag-live-in sa kanya, wag mong sabihin doon sa pamilya mo sa Pilipinas na meron ka na ditong ka-live-in na isang Haponesa. Pero yung ka-live-in mong Haponesa, sabihin mo ng totoo kasi ang mga Hapon wala po silang pakialam doon sa buhay ng Pilipinas. Total naman, kung makipag-live-in ka dito, hindi naman kasalanan yan dahil kailangan mo ng visa, di ba? Pero wag kang magsabi doon sa pamilya mo sa Pilipinas. Yun lang mahalaga ko sa iyo. Magsabi ka ng totoo sa ka-live-in mo sa Hapon para hindi siya magiging masama sa iyo. Dahil kahit ililihim mo yun guys, Mr. Edwin Peralta, malalaman po nila yun. Kaya sabihin mo ng totoo na mayroon kang pamilya, live-in lang. Ang mahalaga lang naman kasi doon, wala ka naman problema dahil yung apelido mo naman talaga. Hindi katulad sa babae kasi pagkasal ka doon sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Japan, mahalungkat po yun na meron kang pamilya. Dahil meron po dito sa Japan ng Philippine Embassy. Mahirap tip mo yun. Mahahabol ka doon sa korte, di ba? Mag-live-in ka na lang, hindi mo na kailangan magpakasal. Live-in ka na lang. Pwede po yun. No problem about that. Wala tayong magagawa dyan guys. Dahil, ako po, nangyari po yan sa akin guys. Ako, sasabihin ko sa inyo, sorry ha, isang Japan passport na po ako. Kasal ako sa Pilipinas guys. Kaya wala po akong problema. Wala naman akong pamilya sa Pilipinas. Nagpakasal ako ng Hapon talaga dito. So, yun na lang ang gawin mo, Mr. Edwin Peralta. Okay? Tapos na tayo dyan. Huwag mo na isipin, mag-iisip ka pa dyan, magka-depress ka pa, di ba, no? O, sige. Ngayon, nandito na naman tayo kay Mr. Imelda Delante. Ito si Imelda Delante, nag-comment po siya. Ang haba ng comment niya guys. Dahil naikwento ko kasi sa kanya yung buhay-buhay ko dito sa Japan, kung anong nangyari. Dahil ako po guys, 2 beses po ako nagpakasal ng Hapon dito sa Japan. Alam mo kung bakit? Bakit ako nagpakasal ng 2 beses ng Hapon dito sa Japan? Dahil tunay naman talaga akong nagpakasal ng Hapon sa Pilipinas. First time kong nag-asawa ng Hapon sa Pilipinas talaga. Kasal kami doon. Pagdating ko dito sa Japan,
nakapag-apply ako ng Japanese citizen, nagiging Japan passport ako. So, wala nang pakialam ang mga tao sa Pilipinas sa akin dahil isa na po akong Hapon. Kasi Japan passport, di ba? Ngayon, nag-divorce ako dito sa Japan. Yung una kong napangasawang Hapon, dito kami nag-divorce sa Japan. Kasi Haponesa ako eh. Magsasign ka lang doon sa divorce papers. After that, i-forward mo lang sa City Hall. Mag-intay ka ng 6 months bago maaprubahan yan. Pagdating ng 6 months, pwede kang magpakasal uli ng Hapon. Yun ang patakaran dito sa Japan side, guys. Pag ang babae, 6 months talaga yun. Pero ang lalaki, ano sila? 4 months lang po sila. Pagka after sa 4 months, pwede silang mag-asawa uli. Ganon yun, guys. Ngayon, 2 beses ako nag-asawa ng Hapon. Ang style pa naman dito sa divorce papers mo yan, guys. Kailangan mayroong taong mag-sign. Parang kung sabaga sa atin, parang ninang ang tawag doon sa atin. Dito sa kanila naman, husyoning ang tawag doon. Kailangan 2 tao yan may husyoning. Pag halimbawang maghiwalay. Meron talaga yung nakapirma doon at meron pang stamp. Kaya yun ang ginawa doon. Tapos ang comment kasi ni Imelda Delante sa akin, guys, dito sa mag-asawang Japanese at Pilipina, bakit nagkakahiwalay doon yung tema natin ngayon? Kasi po, sabi niya, matagal po daw niyang nagiging boyfriend yung Hapon. Ngayon, umuwi yung Hapon sa Pilipinas, nagpakasal sila. After that, nagpakasal sila sa Pilipinas, guys. Ilang linggo lang daw, nangyari na daw sa kanya na naninigaw, bigla na daw nagagalit, ganun daw ang Ganun yung ginawa sa akin, nangyari din sa kanya ni Imelda Delante. Kaya yun, guys, pag halimbawang ikaw, Miss Imelda Delante, pag nandito ka na sa Japan ngayon, hindi ko alam baka nandito ka na sa Japan dahil kasal kayo sa Pilipinas, di ba? Pag nandito ka na sa Japan, guys, ang gagawin mo na, kung ganun ang pinapakita sa iyo ng mister mo, wag mo nang intindihin siya. Ang kailangan doon kasi, mag-ano ka sa kanya, yung hiwalayan mo siya. Huwag mong pilitin yung sarili mo doon na isisiksik mo yung sarili mo sa kanya. Magkakaroon ka ng sakit dahil sa kakaisip mo, dahil sa pagkikisama mo sa kanya na lagi kang sinisigawan. Hindi mo siya makausap ng matino. Tapos nandyan pa yun, guys. Sabihin ko sa inyo ha, yung first kong asawang Hapon, siyempre hindi ako marunong sumulat ng sulat ko sa Hapon, yung Japanese writings. Ang ugali pa niyan, sasagutin ka na. Sabi ko, turuan mo nga ako kung paano susulatin. Bata pa ako noon, guys. Line of 20s pa lang. Ang bata-bata ko pa noon. Tapos mahaba pa ang buho ko noon, guys. Alam mo ba? Tapos gagayahin ko yung sulat niya. Alam naman nyo, guys. Hindi tayo lalo na yung mga kabatch ko na hindi naman tayo nag-aaral ng Japanese, di ba? Paturo ako sa kanya. Tapos ang sulat ko, hindi talaga magiging magaya sa kanya, di ba? Ang hirap naman talaga ng kanji nila. Ginaya ko yung sulat niya. Just galit yan. Yung first husband ko. Hindi mo nakita yan, ganun yun. Hindi mo nakita yung sulat mo, ba't hindi mo magaya? Ba't hindi mo magaya? Ganun siya ng ganun. Tuslok siya ng tuslok doon sa sulat. Bakit daw hindi ko daw magaya? Ganun, kagalit. Ngayon, ang ginawa ko, guys, ang sabi ko sa kanya, hindi ko nga magaya dahil ang hirap. Tapos ginaya ko talagang ginandahan ko. Sa sarili ko, tingin ko doon sa sulat ko, maganda na. Galit siya na galit dahil hindi ko daw magaya. Bakit hindi? Ano ba yung utak mo? Ganun siya mga ano-anong sinasabi. Parang pinagkumpara niya yung buhay natin na maigi kung dito tayo pinanganak sa Japan, di ba? Kung dito tayo pinanganak sa Japan, dito tayo nag-aaral, magagaya natin yung sulat nila, di ba? Kahit mahirap, di ba? Ganun siya, guys. Hindi na ako makatiis, guys. Hindi ko siya pinapansin. Nagsama lang kami sa bahay na para kaming langaw. Hindi kami nakikibuan. Ganun kami. Tapos, hindi ko alam na yung anak namin, baka nagmamasid yun, nalalaman siguro yun. Kaya ang ginawa ko dun, guys, ginawa ko dun sa asawa ko, gumawa ako ng paraan na makipaghiwalay sa kanya. Pero, 1 taon din akong nagtiis na kung pinagmasdan ko siya kung paano ko siya hiwalayan, guys. Dahil ang sabi niya sa akin, hindi daw siya magpirma sa divorce papers namin. Kahit ano daw mangyari, ayaw daw niya makipaghiwalay sa akin, guys. Kasi, mawawala daw ako sa mundo.
pag once na makipaghiwalay ako sa kanya. Tapos siya din daw, after daw ako mawala sa mundo, alam na niyo yun kung anong ibig sabihin doon, di ba? Siya din, mawawala din siya sa mundo. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan, papunta-punta ako sa City Hall, hindi ko alam, gumagawa ako ng ano doon, hingi ako ng tulong kung anong sasabihin ko doon sa mister ko, na gusto ko talaga makipaghiwalay, hindi ko na kaya. Wala na akong wala. Alam mo, hindi kayo maniwala guys, pagkapanganak ko sa anak ko, ang edad ng anak ko, 10 years old. Wala na talagang nangyayari sa amin na mag-asawa na. Di ba mag-asawa talagang, siyempre bago lang kami. Hindi mo mag-asawa kayo. Hindi mo mangyayari, mag-asawa kayo, di ba? Ayaw ko na magpahipo sa kanya, guys. Ayaw ko na siyang kausapin. Pero, sa loob ng bahay, guys, naghahanda pa rin ako ng pagkain, naghahanda ako ng baon. Ang anak ko, talagang, alaga ko talaga siya, hinahandaan ko ng pagkain. Pero siya, hindi ko kinakausap. Kinakausap ko lang siya pag mayroong mga pirmahan, yung mga dokumento. Pirmahan mo nga to, ganun lang. Hindi ako lampurana sa kanya kwento-kwentuhan. Wala na nangyari sa amin na tungkol sa mag-asawa na ganun, yung lalaki at sa kababae may mangyayari. Siyempre, asawa ko siya. Doon siya nag-start na kasi hindi ko na siya pinapansin. Ayaw ko na sa kanya talaga. Ayaw ko nang tumabi matulog. Doon siya nag-start, guys, na nag-stalk sa akin. Pag once na maligo ako doon sa bathroom, guys, silip siya ng silip kung ano. Siguro tinitingnan niya yung katawan ko, ano yung katawan ko, ganun-ganun. Yun ang ginawa niya doon sa akin. Nakimutsi-waroy ako. Doon, humingi ako ng tulong sa City Hall kung anong gagawin ko dahil minsan nahihilo ako pag nandiyan siya. Nahihilo ako, ayaw ko na talaga. Tapos, sa sobrang tiis ko, guys, hinihintay ko yung anak ko na mag-edad ng 20 anyos. Oo. Kasi alam mo, pag once na iniisip ko, pag mag-edad na yung anak ko ng 20 anyos, saka ko siya hiwalayan. Pinag-imbintuhan ko siya kung paano ko siya hiwalayan, guys. Dahil napakahirap makipaghiwalay sa kanya. Tapos ngayon, nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala kong Haponesa, kung ano yung mga ugali ng mga husband nila. Iyon naman pala, ganun din ang ugali. Pareho din pala sila. Ibig sabihin doon, pinanganak sila na sikmat na hindi sila makausap ng malumanay. Talagang pag sumagot sila, lagi silang galit. Ganon sila, guys. Kaya yun, tandaan nyo guys, pag nakapag-asawa kayo ng Hapon nang hindi nyo kaya, huwag kayo magtiis, hiwalayan nyo. Advice ko lang sa inyo, dahil ilang beses po ako nagkasakit sa first husband ko, nagkasakit ako nang wala akong malay, guys, blanco yung isip ko. Binawalan ako sa doktor na mag-drive ng kotse dahil po wala na po akong isip. Sa kakaisip niya, guys. Nagtiis ako, ayaw ko makipaghiwalay eh. Tapos, sabi sa akin ng City Hall na tumakas ka na, hiwalayan mo na dahil batang-bata ka pa. Sa sobra mong bata, nakakaawa ka. Kung magkasakit ka, siyempre makonfine ka sa mental. Pag once makonfine ka sa mental hospital, hindi ka na gagaling at hindi na yan babalik ang normal mong pangisip. Yan ang sabi sa akin. Gumawa ako ng paraan, guys, na para lang mahiwalayan siya. Ngayon, nagpirma siya, guys. Marami akong kinausap ko siya ng malumanay, mabait pa rin ako sa kanya. Ang mga ko sa kanya, guys, ginawa ko sa kanya, guys, kung maghiwalay tayo, papansinin pa rin tayo kita, tas magkikita-kita pa rin tayo. Ganun ako, guys. Ginawa akong, binubula-bula ko siya, guys, para lang magpirma siya sa divorce papers namin. Nagpirma siya sa divorce papers namin, tas naghanap ako ng 2 sponsor na tao para lang katunayan na hiwalay na kami. Hiwalay na kami, guys. Nung pagkahiwalay namin, guys, tuwang-tuwa ako, guys, na wala yung sakit ko sa utak ko. Bumalik ako, nag-drive ako ng kotse, gumali ako, guys. Gumali ako. Nakapagtrabaho ako. Mula nung naghiwalay kami. Oo. Tapos, itong City Hall, guys, kinausap ako na maghanap daw ako ng partner. Dahil dito sa Japan, pag wala kang partner, mahirap. Kaya kailangan sa'yo na kung meron kang nakikitang nagustuhan mong lalaki, ikaw ang mangligaw. Ligawan mo. Alam namin na pag ikaw tumumisang, pag ikaw ang mangligaw, hindi ka tatanggihan ng lalaki dahil masipag ka, unang-una maalaga ka sa bahay. Yun ang sabi sa akin sa City Hall. Hindi ko alam kasi wala na akong balak talaga na mag-asawa pa, mag-boyfriend. Wala. Dahil baka mamaya, matindi pa yung nangyari sa akin ng first husband kong Hapon.
Pangalawa kong asawang Hapon, nag-asawa ako, wala akong magagawa dahil inano naman ako sa City Hall dahil mahirap naman talaga dito sa Japan pag wala kang partner. Di nag-asawa ako, guys. Yung pangasawa kong Hapon, doon ko siya nakilala sa tinatrabahoan ko sa ospital. Isa po siyang driver sa ambulansya. Dito kasi sa Japan, guys, pag once na driver ka sa ambulansya, guys, iba ang license. High-tech dito ang ambulansya. Ambulansya pag driver ka ng ambulansya, guys, very high-tech po yan, guys, dahil mayroon pong special na license sa ambulansya. Pag isa ka pong driver sa ambulansya. Dahil marunong siyang gumawa ng mga sa dextrose, marunong siya, para siyang guys, basta marami siyang alam. Kasi dito kasi, pag once sa driver ka ng ambulansya, alam mo kung paano pag ng mga pasyente. Kasi nasa hospital po siya eh. Kasama ko siya sa hospital, guys. Tapos, parang, first impression ko sa mukha niya, guys, parang kulang ng pangisip, parang ganun. Pero doon ko nagustuhan yung mukha niya na parang kulang sa pangisip. Tapos, oo, yung first impression ng mukha niya, kulang ng pangisip. Pero masanay ka sa mukha niya, parang hindi naman, normal siguro to. Tapos yung katawan niya, gusto ko yung katawan niya, di malaking mama. Ngayon, doon na nag-start yung namin, guys, na sabi niya, magpakasal daw kami, ganun-ganon. Sus, Diyos ko, guys, mas grabe pa doon sa first husband ko. Ano ka ba? Nanununtok. Lagi niya akong sinusuntok dito tuwing umaga, tuwing gabi, 2 beses sa isang araw. Tapos, yung ko dito, yung paa ko dito, guys, ang daming pasa. Sinisipa niya. Tapos, umiiyak lang ako dahil in love ako sa kanya. Ako nang ligaw sa kanya. Tapos ngayon, guys, ang sabi pa sa akin, iyak-iyak ka pa kahit hindi naman masakit. Ganun, guys, nagtiis ako. Hanggat na yung kasamahan niya sa trabaho na kakapasok lang, nagiging kalaguyo niya, nagiging kabit. Tapos, hindi ko siya guys, hindi ko siya sinisita, hindi ako nagtatanong sa kanya. Nagsumbong ako sa abogado, guys, automatic. Yan ang ginawa ko. Nagsumbong ako sa abogado kasi wala akong balak na makipaghiwalay talaga. Kasi gusto ko, kung ganun ang ginawa niya, kami, separate kami ng bahay. Yun ang balak ko noon. Kaya lang, hindi ko na kaya noon sa sobra niyang panuntok din. Nung nagkaroon na siya ng kabit, madalas na siya nanununtok sa akin dahil siguro iniisip niya kung lagi niya akong sinusuntok, humihiwalay ako, di ba? Kasi gusto na niyang magiging kadikit niya ng mismo yung babae para makasama niya sa bahay, siguro yun. Kasi yung babae, nagmamayabang sa kanya na meron daw sariling negosyo ang magulang, tapos nag-isa lang anak yung babae. Di ang ibig sabihin doon, yung husband ko, gusto niya makasama ng deep inside yung kabit niya para magiging siya na ang may-ari doon sa business ng kabit niya. Nakuha nyo, guys? Ganun, guys. Tapos, wala na akong naghiwalay kami. Tapos, ganun. Wala akong magawa, guys. Ganun talaga ang ugali ng Hapon. Musti talaga sila sa kanila, guys. Ganun sila, yung lagi silang galit. Hindi naman Tapos, pagkatapos, pag magalit yun, guys, alam mo kung anong gagawin, guys. Luluhod yan sa harap ko. Anatas kainain daw, ganun yun. Umaydaki dayo. Ay, still, Daisuki, I love you. Ganun yun sa akin, guys. Akala mo totoo. Oo. Pero marami ako nakikita sa kanya na nakukuha sa video. Kinukunan ko siya ng video. Minsan na naginip siya. Uso pa noon nung time na yun, pagkalalabas lang po ng iPhone 7. Kinunan ko siya ng video habang nagsasalita siya doon sa pangalan ng babae ng kabit niya. Tapos doon after sa pagsalita niya sa kabit niya na babae, pangalan, nakapurma yung bibig niya, halik siya doon. Nagdila-dila yung dila niya dito. Nakita ko, kinunan ko siya ng video. Pinakita ko yun sa abogado. Tapos sabi ng abogado sa akin, dahan-dahan huwag kang magpahalata at huwag mong tanungin at huwag kang magsalita doon na mayroon sa kabit. Pabayaan mo na siya kasi baka mamaya kung mayroong mangyari sa'yo. Dahil alam na po nila na grabe talaga ang sa akin, pang-asar sa akin. So, ganito, guys, pag sumusuntok sa akin sa likod. Ang mga pasa ko sa likod, alam sa mga pulis. Kinuna ng picture sa pulis. Ang pasa sa likod ko, guys, mayroong bago, mayroong luma. Maluma yun kasi everyday, ginaganon yung ko likod o ginaganon. Minsan yung ulo ko dito sa likod, ginaganon niya. Tapos tutulo yung luha ko. Kasi masakit eh. So alam mo anong sabi? Paiyak-iyak ka lang dyan, lagi naman kitang ginaganon. Bakit lagi kang naiyak na hindi naman malakas yan, hindi naman masakit? Ganon pa magsalita, guys. Grabe. Grabe talaga, sabi ko. May panahon na magkaroon siya ng gaba. Naniniwala talaga ako sa gaba, guys. Tapos ngayon, ito na. Nangyari. Hiwalay kami. Tapos ako ang nagiging masama, guys. Dahil, siyempre, Pilipina ako, di ba? Pangalawa ko siyang husband. Siyempre, ang isip ko naman talaga doon, ayaw ko makipaghiwalay talaga. Wala akong magagawa. Sinusuntok na talaga. Grabe na talaga, guys.
Tumatawag na ako sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko dahil hindi ko na kaya talaga. Minsan hindi ako makakatayo guys dahil sobrang nagmungul-ngul yung likod ko dahil sobrang sakit talaga. Pero mo yung buto ng ano niya, daliri niya ginaganon sa likod. Ganon no, ganon no. Ganon sa likod ko. Oo, tas minsan nag-a-absent ako guys dahil nangungul-ngul yung likod ko. Hihiga ako doon sa kama dahil ang sakit talaga, nagmungul-ngul. Oo, ngul-ngul. Sabi ko, nagdadasal ako kay Lord. Habang nagdadasal ako guys, tumutulo yung luha ko. Totoo yan. Totoo yan. Tapos, ngayon, itong kaibigan kong Haponesa, sabi niya sa akin, bakit nagtiis ka pa? Mabubuhay ka mag-isa dahil masipag ka. Kung ikaw lang siguro mag-isa dahil sobrang mong sipag, mas makakaipon ka pa. At saka, kaya mong mabuhay dito, tutulungan ka naman. Tinulungan niya ako. Yung kaibigan ko, hanggat na nag-usap-usap kami sa abogado, maraming sinasabi sa akin ng abogado, sabi sa akin ng abogado, na yung sweldo niya lahat, kukunin natin yon, tapos yung kabit niya, kailangan magbayad daw sa akin. Ganon dito guys eh. Pag alam mo may pamilya, pag nakikipagkabit ka, ikaw din babae magbabayad ka dun. Yung babae, kailangan yung kabit niya, kailangan magbayad sa akin. Tapos sabi sa akin ng abogado, itong husband mo, pag maghiwalay kayo, kailangan magbayad sa'yo ng 150 kalapad. Tapos yung kabit, yung babae, magbayad din sa'yo ng 150 kalapad. Ngayon, ang sabi ko sa abogado, tao lang naman tayo, sabi kong ganun. Mabait lang talaga ako guys. Sabi ko sa abogado, tao lang naman kasi tayo. Itong husband ko, kung magbayad sa akin ng 150 kalapad, nakakaawa naman. Dahil yung anak niya kasi, yung maliit niyang dalawang anak, nagbabayad pa siya doon. Ngayon nga, nahirapan nga siya. Wala siyang, hindi nga halos makakakain dahil nagbabayad siya doon sa dati niyang anak na dalawa. Plus, magbayad pa sa akin. Mamamatay. Tapos sabi ng abogado, wala ka na pakialam doon, Tomomi. Sasabi sa akin ng abogado, ginawa sa'yo yan, niluluko ka. Tapos sabi ko, sige, sabi kong ganun. Yung husband ko, hindi na lang ako manghihingi ng bayad. Yung babae na lang ang dapat magbabayad sa akin ng 150 kalapad. Tapos sabi naman ng abogado, hindi daw pwede yun. Kailangan daw silang dalawa ang magbabayad sa akin. Kasi pag once na hindi magbayad itong husband ko sa akin, yung babae hindi daw pwede magbayad. Kailangan silang dalawa daw set. Nakaganon sa akin. Kaya yung mga nangyari sa akin guys, kaya ako nakapaghiwalay ng dalawang bisis sa asawa kong Hapon dahil ganito ang mga nangyayari. Sige, sa susunod may karugtong photo at maraming salamat po sa nag-comment dito sa mag-asawang Hapon at sa Pilipina bakit nagkakahiwalay. So, see you next time. May karugtong photo. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.